Okay, so this is our final episode, Real Talk 101, episode 219. Panoorin nyo yung first 5 upload videos ko. At magugustuhan nyo talaga lahat ng mensahe doon. Ang ganda ng card. Ang ganda. Pambihira. Pero isang kuha muna tayo dito sa Real Talk natin. Ano ba yung piece of advice niya sa dulo ng readings natin? Wolf, and that is inner strength. You may be facing a challenge you feel less than prepared for, and this is a reminder that you have all the tools in your spiritual treasure chest to handle this effectively. Take a step back and try to take a look at it with fresh eyes. Ito yung pinakamahirap. Yung mag-step back ikaw sa sitwasyon na kinalalagyan mo ngayon. Kasi maraming tao na hindi nila kayang harapin kung ano man yung problema na meron sila. Hindi lahat ng tao kalmado para harapin lahat ng mabibigat na problema sa buhay nila. Kalimitan sa mga tao, kapag may problema, tinatakbuhan nila. Iniiwasan, pinapabayaan, pinapalipas yung oras, pinapalipas ang panahon. Pero ang hindi nila alam, sinasayang nila yung panahon na binigay sa kanila ng Diyos para magbago. Yun. And that is real talk. You have your inner strength. Lahat ng tao may kanya-kanyang talent, may kanya-kanyang talino, kanya-kanyang tibay ng loob, kanyang initiative on how to handle their personal lives, pero not everyone are eager to face the reality that you have to stand on your own feet, you have to do your own decision, you have to create your own ideas for you to be able to surpass whatever problems you have in life. Kasi in the end, walang kaibigan, walang pamilya, walang ibang tao na lulutas sa sarili mong problema, ikaw lang din. Bakit? Kasi lahat ng problema, ikaw lang din ang may umpisa, ikaw ang may gawa, ikaw ang nagdulot ng malaking pasanin sa sarili mo. Yun na yun, real talk yun. So, kung alam mong pasukin ang problema, kailangan alam mo rin paano labasan. Kung alam mo din paano i-handle ang gusot noon, kailangan mo rin alamin paano mo ito maiwasan sa kasalukuyan. Kasi may mga taong natututo sa lessons nila from the past. Pero may mga tao pa rin na mas gusto pa nilang magpaulit-ulit na gumawa ng pagkakamali. Kasi masarap lahat ng pagkakamali. Lahat ng paggawa ng mali, masarap. Yun. Pero may mga tao din, real talk, na bago pa sila maging laos, bago pa sila tumanda, bago pa sila mapag-iwanan ng panahon at pamilya at mga mahal nila sa buhay, kusa silang nagbabago. Hindi ka matatanggap ng ibang tao kung hindi mo rin kayang tanggapin ang sarili mo. Hindi ka rin magiging matibay kung hindi mo titibayan ang loob mo na harapin at ipakita sa kanilang lahat, real talk, na lahat ng lugmok at dagok na dumaan sa buhay mo, kapag ito nalagpasan mo, wala nang ibang pinakamadali na problema kapag lahat ng gusot na ayos mo. Ganun lang. Pero real to kasi, dito sa taas nito, you have the patience card pa din, yung tiger. Sa bottom natin, tingnan natin dito. You have the productivity. Bakit? Kasi, ano yan cycle kasi ang buhay. Hindi ka magiging fruitful para sa sarili mo at sa pamilya mo at sa ibang tao kung paulit-ulit ganun pa din ang ginagawa mo sa buhay mo. Parang ano lang, parang subukan mo magtanim. 'Di ba? Nasa instruction 'yon. Sasabihin, kung gusto mo magtanim, edi gamitin mo yung buto, itanim mo sa pinakamatabang lupain, and then
araw-araw mong lagyan ng tubig, araw-araw dapat matamaan ng init ng araw, tapos linisin mo yung paligid, and then etc. pa ganon. And then maghihintay ka doon kung hanggang kailan yung tutubo, hanggang kailan mamumunga, at tandaan mo, hindi mo alam kung ilan ang kaya niyang ibunga sa unang pagtubo nito. At hindi mo rin alam kung matatangay ba ng bagyo yan or baha habang pinapalaki mo. Ganon din ang buhay ng tao. So, ibig sabihin, kaya mayroong 13 month ang isang taon kasi hindi mo alam kung sa 12 na buwan ng isang taon, ilang beses kang matumba. Kung 12, natumba ang 7, may 5 ka. Diba hindi nakasya sa isang taon yon? Pero kapag may 13th month ka, parang nasa kalagitnaan. Kapag alam mo i-handle yun ang ibig sabihin nun. Kaya binibigyan ka ng isang buwan na extension na bonus para ma-extend mo kung ano man ang meron ka. Ganon din sa buhay ng tao. Kung nakagawa ka ng pagkakamali mo sa Diyos noon, binibigyan ka ng pangalawa, pangatlo, pang-4, pang-5, pang-10 na buhay o pagkakataon para mabuhay. Ganon, gawin mo. Pagyamanin mo. Kasi hindi lahat ng tao binigyan ng Diyos ng ganun. Yung ibang tao, isang pagkakataon lang, isang bigayan lang ng blessing. Pag hindi mo iningatan, babawiin sa'yo lahat. Meron naman mga tao, paulit-ulit na binibigyan, paulit-ulit din nagpapakatanga, nagpapakagago, nagpapakagaga, ganon. 'Di ba? May mga ganon na sarili. So, wala kang maisip. Real talk kasi this happens to every human being na lahat kayo meron namang lahat naman merong strength and weaknesses. Kaya ganun yung ginagawa ng Diyos. Binigyan ka ng malakas na kalooban, matalino, diba? May ganun. Pero meron naman marami hindi ka naman matalino pero masipag ka, productive ka. Meron namang iba, ang daming paraan. Kung gusto mo talagang maging maunlad sa buhay mo, nandyan na sa'yo, binigay na ng Diyos eh. Yung paghinga pa lang, alam mo na bakit ka pa binuhay ng Diyos. Kasi gusto ng Diyos makita magbago ka. Gusto niyang malaman kung hanggang saan ang lalim ng sincerity mo sa buhay and seriousness mo sa buhay. Na kapag hiniling mo kasi sa Diyos, nabibigyan ka na isa pang pagkakataon, babaguhin mo ang buhay mo. Gawin mo. Huwag mo lang sabihin, kundi gawin mo. Kasi, titignan ka ng Diyos kung totoo bang gagawin mo. At kapag hindi niya nakita na ginawa mong seryoso, ay di ka din bibigyan. Sa kalagitnaan, babawiin niya sa'yo lahat. Kasi, kapag na-sense niya na parang abusado ka na-sense niya na parang hindi na maganda, babawiin. Kaya kapag yun nabawi sa'yo, nawala sa'yo, tsaka mo malalaman gaano kahalaga ang lahat ng nawala, kapalit ng katigasan ng ulo natin, kapalit ng pagsasayang ng blessings ng Diyos. Yun na yun. Literal, walang malinis na tao, pero kaya mong gawing mabuti ang sarili mo sa harap ng mga tao kahit nagawan mo pa sila ng pagkakamali. So you have to straighten up yourself. I-reflect mo sa tao, kaya kong magbago, kaya kong umunlad. Yung sinasabi na ganito, ganyan, patunayan mo. They will never be able to turn you down again if you're able to brought yourself by your own struggles and by your own experience and by your own discipline and love for yourself and your family. That's the real talk one. Kung dibdiban, gawin mo, ilaban mo, sigurado panalo ka. Hindi lang 13 month makukuha mo sa Diyos. Ilang triple, quadruple pa siguro ibibigay sa'yo. And that's the real talk of blessing. So, good afternoon po sa inyong lahat. Sa nagtatanong, i-PM nyo na lang po at hindi ko na po ma-accommodate lahat ng tanong. Pero maraming salamat po doon. And then please do support the other social media apps. Nasa ibaba po ng profile ko. And
yun na yun. Yung red app ko, yung blue app ko, and then yung IG ko, ando doon din. Tignan nyo na lang po yung link. Please follow, like, and share. Thank you.